So ngayon, bukod dyan, mga kababayan, eto na. Dito tayo kay Senator Robin Padilla. Ano yung kay Robin Padilla, Ken? Eto na, mga kababayan. According dito, kay Senator Robin Padilla, sa kaniyang reaksyon patungkol sa pagkakulong ng 3 pulis nang pumatay kay Kian de los Santos. Ito, basahin ko lang ha, mga kababayan. Mula po ito sa Brigada News FM Manila. Ito po si Robin Padilla. Sabi ni Robin, pagpapatibay sa guilty verdict sa mga pulis sa Kian de los Santos case, patunay na di na kailangan ng ICC. Ayan na, mga kababayan, sabi ni Robin sa Brigada News FM Manila. Mga kababayan, pagpapatibay sa guilty verdict ng mga pulis sa Kian de los Santos case, patunay na di na kailangan ng ICC. Kasi mga kababayan, binalita nga naman yung 3 pulis na sangkot sa pagkamatay kay Kian de los Santos, no, sa war on drugs ay nakulong po ngayon. Ang reaksyon ni Robin, hindi na daw kailangan ng ICC kasi napatunayan naman daw na ang pumatay kay Kian ay nakulong. So tanong ko lang, ilang taon bago nakulong Senator Robin? Kung yan ang babasihan natin, hindi na kailangan ng ICC pa si Digong dalhin sa ICC. 'Di ba? Kung hindi na kailangan ng ICC para ikulong si Digong kasi nakulong din naman ang pumatay kay Kian. Yeah? Pero ilang taon, Senator Robin? Take note. Kailan yung war on drugs ni Digong? 2017-2018. Ano na ngayon? 2025? Ngayon lang nakulong. So, hindi mo kailangan ng ICC? Pero take note, ilang years? 'Di ba? Ilang years? Huwag ka magkalat ng kabubuhan, Senator Robin. Hindi na kailangan ng ICC para ikulong si Digong. Kasi dito pa lang sa pulis na pumatay kay Kian, nakulong din naman. Pero 2018-2019, 2018-2019 ang war on drugs. Kailan si Kian namatay? 2018-2019, patay si Kian. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 years? Bago? Nagkaroon ng hustisya? So yung mga biktima pa bukod kay Kian, mag-antay pa rin sila ng 6 years? Diba? So kailangan pa, kung halimbawa, katulad kay Kian, biktima ng war on drugs na walang due process. So mag-aantay yung mga biktima sa war on drugs ni Digong ng 6 years bago makulong yung mga pulis na pumatay? Ganun ba yon? So kung hindi kailangan ng ICC, so si Digong dito sa Pilipinas ikulong, do you think si Digong makukulong? Diba? Senator Robin naman. Diba? Senator Robin naman. Bakit hindi na po kailangan ng ICC? Tandaan nyo po, si Kian de los Santos, 6 na taon, simula nung namatay siya, ngayon lang nakulong yung 3 pulis. Paano yung ibang na biktima bukod kay Kian? Diba? Paano yung ibang biktima bukod kay Kian? At bakit hindi kailangan ng ICC, Senator Robin? Sige nga, bakit hindi kailangan ng ICC? Tanong ko lang. Hindi kailangan ng ICC, libo-libo ang namatay? Diba? Wala sa saligang batas na nakasaad, kapag adik ka, papatayin ka. Ang nasa saligang batas, kapag gumamit ka ng droga, nagbenta ka ng droga, arestuhin, hulihin. Pag nang laban, barilin, magbarilan, pag napatay, patay. Pero wala sa batas yung nakita kang gumamit, binaril ka sa dibdib, tumago sa bato. Walang ganun. Kahit sinong abogadong nanunood sa akin ngayon,
Tanungin ko po kayo, meron ba sa Philippine Constitution or sa Saligang Batas, sa Republic Act whatsoever to rurut, na nakasaad, kapag nagtulak ka ng droga, patayin ka diretsyo? Meron po ba? Tanong ko lang sa mga DDS na matatalino diyang nag-i-English sa comment section. Meron ba sa Philippine Constitution, 1987 Constitution, na nakalagay, kapag nakita kang nagdroga, barilin ka? Pakisagot, Troll Army. Pag sinabi mong meron, pues, maghanap ka ng adik, barilin mo diretso kung hindi ka ba nakukulong. Diba? Tanong ko lang, sino pong mga lawyer? Sino pong mga lawyer na nanonood sa akin ngayon? Na makapagsabi na meron sa Saligang Batas na nakasaad sa Republic Act sa Pilipinas na kapag nagdroga ka, patayin ka. Meron din ba sa Saligang Batas sa Pilipinas na nakasaad na ang baril na ginamit na pamplanting sa Caloocan ay yun din ang baril na ginamit sa pamplanting sa Cavite? Yun ding baril na ginamit sa Caloocan na ginamit sa Cavite ay yun din ang ginamit sa Parañaque. So meron ba sa Saligang Batas na tinatawag na manufactured evidence? Yung adik na binaril, ang kamay, kaliwa na lagay ang baril, pero kanan ang ginagamit ng adik. Pamilya na mismo nag-confirm. Tapos, nasa Saligang Batas ba na sabi ni Bato, kapag ka nakitang nakahubad ka na may tato, payat, bungal, adik yan, patayin yan? Diba? Nasa Saligang Batas ba nakasaad na kapag durog-durog ang ngipin, adik, kaya may rason na patayin? Wala, di ba? Tapos sasabihin ni Senator Robin ngayon na yung pagka-guilty nung 3 pulis na pumatay kay Kian ay hindi na daw kailangan. Hindi na daw kailangan ng ICC para mapatunayan na may korteng gumagalaw sa Pilipinas. Pero, Senator Robin, tama naman. Tama naman, meron tayong korte, meron tayong batas. Ang problema lang, okay naman yan. Agree ako kay Senator Robin. Senator Robin pasensya na. Tama naman ang sinabi mo. Yung pagka-guilty, nung 3 pulis na pumatay kay Kian at pag-convict, ay hindi na kailangan ng ICC. Tama po yan. Pero ang mali doon, inamin kasi ni Digong sa Quadcom, ako pumatay? Yes, correct. Very correct. Ang tagal ko nang pumatay, bakit ngayon lang ako kinasuhan? Inamin mismo ng puon mo yan. Di ba? Inamin ng puon mo yan. Yun naman talaga ang problema eh. Walang problema, Senator Robin. Hindi natin kailangan ng ICC kasi napatunayan naman at na-convict na ang pumatay kay Kian. Pero ang problema kasi, Senator Robin, inamin ni Digong sa kayabangan niya nang akala niya hindi siya mapakulong. Na ang akala niya ay siya pa rin ang may hawak ng korte at ombudsman. Tandaan mo, Senator Robin, lahat ng mga nasa ombudsman at sa korte nagre-retero din. Diba? At iknot, Senator Robin, minor de edad si Kian. Pero, ganun ba ang basihan, Senator Robin, na hindi na kailangan ng ICC kasi napakulong naman ang pumatay kay Kian sa loob ng 6 na taon? 2019 namatay, 2025 na nakulong yung pumatay? Kung ikaw pamilyang namatayan, may pag-asa ka pa bang ihabol yan? Magbabayad ka pa ng abogado mo for 6 years? Kasi hahabulin mo ang pagkamatay ni Kian. So ano na lang ang kakainin mo sa anak mo? Ipakain, ipaaral mo doon sa mga bunsong kapatid ni Kian. Kung puro ka na lang doon sa kaso ni Kian sa loob ng 6 na taon, antayin mo. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Almost 6 years. Ganon katagal. Ganon kabagal ang ating sistema sa batas sa Pilipinas. Ganon ba yun? Maliban
na lang kung si Kian, bilyonaryo yan. Walang pakialam kahit ilang milyon ang maubos nila sa 6 na taong pag-aantay bago makulong yung bumaril. Di ba? Hindi na kailangan ng ICC, tapos 6 na taong ka mag-antay. Sige nga, Senator Robin. 6 na taon, 2019 namatay. 2025 na kulong ang pulis. Ha? Tapos hindi na kailangan ng ICC? Mamamatay na lang yung complainant, yung kaso hindi pa tapos. Ano yan? Warranty sa refrigerator? 60 years warranty? Yung bumili senior, namatay na yung senior, yung warranty ng rep hindi pa tapos? Ganun ba yon? Diba? Ganun ba yon, mga kababayan? Yung sistema ng ating bansa, pinatay ka 2019, 2025 na kulong yung pumatay. Ano yan, warranty? Refrigerator? Ang bibili 65 years old, tapos yung rep ng warranty ng rep 60 years? Namatay na lang yung bumili, yung warranty hindi pa tapos? Diba? Ganun ba yon? Ganun ba yon, mga kababayan? Hindi na kailangan ng ICC? Pero napakabagal naman ng takbo ng korte. Kung kayo, pamilya ni Kian de los Santos na namatay, wala kang hanap buhay kundi nagtrabaho ka lang sales lady, nagtitinda ka lang ng boko. Sa 6 na taon, magbabayad ka ng abogado, update ng update sa kaso kung nakulong na yung pumatay. Eh yung pinangbayad mo sa abogado pa, ipakain mo na lang sa anak mo yun. Ibili mo na lang ng bigas. Ganon kabagal ang sistema ng korte sa ating bansa. 2019 namatay si Kian, 2025 na kulong ang pulis. Tapos hindi kailangan ng ICC, putang inang batas yan. Putang ina talaga. 'Di ba? Nakakaputang ina ng Korte Supremang ganyan. Katagal. Kita nyo yan? Meron pang isang pamilya, yung nanay, sabi niya, pabalik-balik na ako sa korte, pabalik-balik ako sa ombudsman, nireklamo ko kasi yung anak ko binaril, minor de edad. Pinabalik-balik kami, tapos na-dismiss ang kaso. Putang ina, ikaw na yung namatayan, ikaw pa yung nahirapan, dismiss pa yung kaso. Sana yung thank you na lang? Tapos sasabihin mo, hindi na kailangan ng ICC, pero 6 years bago umipik? Kung hindi pa mapalitan ng administrasyon, hindi makulong yung bumarel? My God! Kung ganyan ang magiging presidente natin na pang-iisip, walang mangyari sa ating bansa. Lulugmok tayo. 6 years mong antayin. Nakulong na ang pumatay kay Kian. 2019, 2025 na kulong. So, hindi na kailangan ng ICC. Kasi nakulong din naman. Namatay na lang siguro yung mga magulang ni Kian sa katandaan. Yung kaso sa pagpatay kay Kian, hindi pa rin umipik. So, mag-antay ng 6 na taon o mapalitan ng administrasyon bago iipik ang kaso? My God! Nakakaloka! Ganun ba yon? Huwag na magkalat ng kabubuhan, oy. Huwag mang damay. Sa'yo na lang yan, sarilihin mo na lang. Yeah? Sarilihin mo na lang yan. Sarilihin mo na lang yan. Senator Robin. Hi, God. Sa'yo na lang yan. Diba? Oh. So yun po yun, mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Masyadong masakit ang namatayan ng walang nakamit na hustisya. Totoo yan, Sir Kenry. Biruin mo, namatay 2019, tapos 2025 na kulong yung pumatay. So ilang taon yun? 6 na taon. Tapos bumaril lang naman. Bumaril ka lang. Binaril ka lang. Hindi ka naman na, gaano ba kalaki yung kaso ni Kian? Ano ba yan? Ano ba yan? Universal crime? Para ngayon lang makonvict yung bumaril na pulis? Bakit ganun kabagal? Bakit ganun katagal? Tapos sasabihin pa ni Robin, hindi na kailangan ng ICC?
Kung walang ICC, ang tanong ngayon, baka nga si Kian hindi pa nakakamit ng hustisya yan at hindi pa nakulong yung pulis yan kung nandito pa rin si Digong sa Pilipinas. Di ba? Hindi pa sana yan na kulong yung 3 pulis na yan ngayon kung si Digong ay nasa Pilipinas pa rin. Kaya na gumalaw ang batas na yan kasi wala na si Digong, wala nang hawak sa leeg. 2017. 2017 nga pala namatay si Kian, no? Alam ko ang war on drugs 2017 nag-start yan eh. Biruin mo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 years, putang ina. Yun, yung kapatid ni Kian doon na minor de edad, ngayon binata na. 8 years na. Tapos hindi na kailangan ICC. My God. My God. My God. Tigil nyo yan. Mga kabubuhan na yan, suluhin nyo na lang. Sa inyo na lang yan, huwag nyo na idama yung taong bayan. So yun lang, mga kababayan, yung ating reaksyon, no, sa mga oras na ito. So maraming salamat po, no, sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Kapag may makita po kayo mga DDS dyan, painumin nyo Sonrox. Nang malinis ang kanilang isip, diwa at kaluluwa. Baka nagkaroon lang ng mancha. Di ba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi, ha? Naku, may mga didis yan pagala-gala sa kalsada. Para mga buang na aso yan eh. Kita nyo nga yung Davao City, hinarangan ng kalsada, may kulto. Kita nyo yon. Tapos, ang sabi, ito pa mga kababayan, bago ako mag-end up. Ito pa yung nakakatuwa. No? Ang sabi nila, ang Davao daw mala Singapore. Bakit? Yung mga kable daw sa kuryente nasa ilalim ng lupa. Pero nagtaka ako nung lalaki, nag-ala Spider-Man nandun sa kable. So, asaan yung nasa ilalim ng lupa? Tanong ko lang, asaan yung nasa ilalim ng lupa daw ang kable na makuryente sa Davao City? Parang Singapore daw ang Davao eh. Kaya ngayon hindi ako makapaniwala talaga na kable ng kuryente sa Davao nasa ilalim ng lupa. Kapatid niya nandito na. So ibig sabihin, hindi sa Davao to. Iligtas yung kapatid niya. Ayan, nasubukan natin kung Diba? lumabas sa kapatid niya. Ayan na guys. Ito mga idol na, makikita niyo. So ibig sabihin, paraan yung mga kapulisan hindi yan natin sa na Davao sa City. store ng- Bakit? May kable. Another kasinungalingan na naman. Another kasinungalingan na naman. Kable daw. Kable. Ang kuryente na ilalim ng lupa. Pero, yung adik, nag-ala Spider-Man. Nag-ala Spider-Man dun sa mga kable. Nagtaka ako. Akala ko ba yung mga wire nasa ilalim ng lupa? Parang Singapore nga daw eh. Pero bakit ang dadaming kable nung kinakapyut-kapyutan nung lalaki? Diba? Wag na kayo magpalusot mga DDS, putang ina ninyo. Sasabihin nyo naman pinaka-Davao City yun, potang ina nyo. Pag sinabing Davao, yun na yun, di ba? Yan ang masakit sa inyo eh. Kapag sinabing Davao, kapag may mali, sabihin nyo, Davao City yun. Hindi parte ng Davao yan kasi may kuryente, di ba? Ganyan mga DDS. Kapag may nabalitaan kayo, wow, big time drug lord na huli sa Davao. Tatay Digong yan, Tatay Digong. Ngayon may nakita, akala ko ba ang Davao walang kable sa kuryente? Bakit may kable? Hindi Davao City yan. Bandang probinsya na yan. Putang ina, Ganyan kayo, di ba? Mga DDS, ganyan kayo. Kapag may something, itatanggi ninyo. Kapag kapabor sa inyo, putang ina, ipagyayabang ninyo. Tignan ninyo, yung namaril doon sa Australia. Sasabihin ninyo, hindi sa Davao. Saan yung intelligence fund ni Baste? Bakit hindi niya alam na may teroristang nakapasok sa Davao November hanggang katapusan? Sa ibang lugar lang daw, hindi lahat. So wag niyong ipagyabang na ang Davao, nasa underground ang mga wire ng kuryente. Kasi hindi naman pala lahat, wag niyong i-manipulate yung tao. Ang sisinungaling niyo naman. Yan yung sinasabi niyo, 32 million bumoto kay Sara, pero yung signature company niyo, hindi pang umabot million yung pirma. Pinagluloko niyo ako.
Yeah? Oh, yun lang mga kababayan, mag-end na nga tayo ng live. Oh, naglulukuhan na lang tayo dito sa mga DDS na yan eh. 32 million bumoto kay Sara pero hindi umabot ng 1 milyon yung pirma nung signature campaign para makauwi si Digong. Putang ina, di ba mga manluloko? Ginagago na tayo eh. Mag-end na po ako mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita po tayo ulit, no? Mamaya, alas 9. Maraming salamat po. Mga gago talaga. Mga budol.